Ito, tanda mo, kung gusto mo talaga na tumaas ang pagtingin at ang respeto ng ex mo sa iyo, kahit na sabihin pa natin na hindi ka na interesado na bumalik siya, o kahit na sabihin na natin na itong bagay na ito ay para na sa iyo at hindi na para sa kanya. Okay? Kung gusto mo na mangyari itong bagay na ito, then ang bagay na dapat na ginagawa mo ay mahalin mo ang sarili mo. Okay? Respetuhin mo ang pagkatao mo. Okay? Kailangan matuto ka na gawing priority ang buhay mo. Okay? Itigil mo yung paghahabol sa kanya, pagmamakaawa, pagpapakita na siya ang mundo mo o hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Okay? Kumbaga, kung gusto mo na tumaas ang halaga mo dito sa tao na ito o sa lahat ng tao sa paligid, pero specifically sa ex mo, then umpisahan mo na pahalagahan ang sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Dahil yan nga ang rason kung bakit nagustuhan ka niya noon. Yan nga ang rason kung bakit minahal ka ng tao na ito. Kasi noong mga moment na iyon, mahal na mahal mo pa ang sarili mo. Inuuna mo palagi ang sarili mo. Diba, hindi ka nga niya makontrol. Hindi ka pa ganun ka patay na patay sa kanya. Hindi pa siya palagi yung inuuna mo. Mataas pa ang pangarap mo. May ambisyon ka pa sa buhay. Masaya ka pa. Ba kaya nga na-attract siya? Kasi kaya nga siya sumama sa buhay mo dahil ganitong klase ng tao ka. Kaya kung ang gusto mo ay yung respetuhin ka niya ulit, o matuto ka niyang mahalin ulit, o exaggerate na natin, maghabol siya, lumuhod siya, magmakaawa siya, o bumalik siya sa'yo, o kahit namang hinayang na lang siya na nawala ka, o kahit na hindi, wag mo na itong gawin para sa kanya. Okay, kumbaga para na lang to sa sarili mo, kumbaga para na lang sa ikabubuti mo. Kung yan yung mga bagay na gusto mong mangyari, then again, mahalin mo naman yung sarili mo. Respetuhin mo yung pagkatao mo. Dahil walang tao sa mundo na kahit nga hayop nare-respeto sa iyo, o tataas ang tingin sa iyo, o gugustuhin na sumama sa iyo, kung ikaw mismo hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo. Kung wala kang pakailam sa self-respect, wala kang pakailam sa self-love, wala kang pakailam sa buhay mo, o sa kung anong mangyayari sa iyo, kung masaya ka ba, o malungkot ka ba, o nakuha mo ba yung mga bagay na gusto mo, kung wala kang pakailam sa mga bagay na iyan, then walang taong gustong maging parte ng buhay mo. Okay? Kahit ikaw naman di ba? Gugustuhin mo ba na sakyan o maangkin ng isang kotse na hindi na maayos, hindi na tumatakbo ng tama, sira-sira na, madumi, di ba? Kumpara do sa mga sakyan na maayos pa, di ba? Maganda, alaga, di ba? Kondisyon, di ba? Yan ang life. Na-attract tayo sa isang bagay na mayroon tayong mapapala, o sabihin na nating merong magagawa sa buhay natin. Dahil kung makakasama mong isang tao na mahal niya ang sarili niya at respetado niya ang sarili niya, then of course, nakakahawa yun. Masarap maging kasama yun. Malayo kasi ang mararating nun, at maraming mga bagay na magagawa ang tao na ito.
Pero sa oras na bitawan mo yung self-respect, yung self-love, o yung value mo sa sarili mo, o yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, yan din yung oras na mawawalan ng gana o attraction o interest yung mga tao na nasa paligid mo. Even nga yung mga hayop, di ba? Pati mga pet, di ba? Pag hindi mo ipinakita sa kanila na dapat na respetuhin kanila o wala silang mapapala sa iyo, like for example, wala naman silang makuha kung ano, then hindi rin sila sasama, di ba? Hindi rin sila re-respeto, hindi sila susunod, hindi sila magiging masaya, hindi sila magiging interesado, di ba? So, kaysa ang inuuna mo ay yung ibalik yung ex mo o lalong sirain yung buhay mo, ang bagay na dapat na ginagawa mo ngayon ay dapat inaaral mo muna ulit o ginagawa mong mahalin ulit ang sarili mo. Dahil sa totoo lang, sa umpisa, di ba, lahat naman ng ito ay para naman talaga sa iyo. Kaya mo nga siya nagustuhan, kaya nga naging kayo. Kaya nga kayo nagsama kasi masaya ka dahil para to sa'yo. Tapos ngayon na naghiwalay na kayo, ang gagawin mo ay maging para sa kanya na ang lahat. 'Di ba? Na lalo na nung bago kayo maghiwalay. Kaya nga nawalan siya ng gana eh. Kasi puro siya na ang iniintindi mo. Nawalan ka na rin ng pagmamahal sa sarili mo. So kung ikaw nga mismo, hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, then anong rason para sa kanya para mahalin ka rin niya? Kung ikaw nga mismo na higit na nakakakilala sa sarili mo, ay hindi ka interesado na bigyan ng pagmamahal at respeto ang sarili mo, then anong sinasabi mo sa tao na ito? Diba? Wala ding rason para mahalin ka. Diba? That's life. Kung ano ang ipinapakita mo sa iba, o kung paano mo sila tinitrain para itrato ka, ganun kanila tatratuhin o ganun kanila papahalagahan. Diba? Subukan mo maging bastos sa tao o sabihin nating hayaan na bastusin ka ng tao. Kahit kailan, hindi ka nila respetuhin. Kung yuyuko ka at luluhod ka sa kanila, kahit kailan, hindi tataas ang tingin nila sa'yo. Pero subukan mong ipakita sa kanila na hindi ka dapat nila binabastos, na kaya mong mabuhay mag-isa, na hindi mo sila kailangan, na sila yung may mas mapapala sa iyo kumpara sa sila yung may maibibigay sa iyo, then mas lalo silang lalapit, di ba? Respeto sila. Dahil ayaw mong binabastos ka. Ayaw mong tinitingnan ka na isang mababang nilalang. Ba ayaw mo nang minamaliit ka. So, lalo na kung makikita ito ng ex mo, then of course, sino ba naman tao ang ayaw sumama sa ganong klaseng tao? Lalo na yung tao na ito ay alam mo na minsan kang minahal o may opportunity siya na mahalin ka nitong tao na ito. Isipin mo, tao na ang taas ang tingin niya sa sarili niya, mahal niya yung sarili niya, tapos mataas yung value niya para sa sarili niya, at ganun din yung nakikita niya sa ibang tao na kung paano siya itrato, then of course, ganun din yung magiging reaction niya. May kasabihan nga tayo, karamihan sa mga tao sa paligid ay para mga sheep. Diba? Kung ano yung magugustuhan ng isa, yun na rin yung magugustuhan ng iba. Kung saan pupunta yung isa, doon na rin pupunta yung iba. Diba? So, paano pa ikaw na pastol o yung mismong leader niya? Kung ikaw mismo yung nagsasabi sa kanya na hindi ka dapat irespeto o bastos-bastos ka o hindi mo kaya mabuhay mag-isa o wala kang halaga, then anong ipinapamukha mo sa kanya o sinasaksak mo sa utak niya? Eh di, wala kang kwenta. So, ganun ka rin niya itinatrato. Tandaan nyo, kung ano yung ex nyo ngayon, ito ay resulta ng kung paano mo ipinresinta yung sarili mo sa kanya. Alam ko masakit na magdaan sa breakup. Kasi ako man ay nagdaan din dyan before. Pero minsan kailangan mong tanggapin yung katotohanan na kaya ka dumadanas ng hirap na ito ay dahil sa kasalanan mo rin naman. Para mabawasan mo yung pain. Kasi ito lang, to relieve the pain, what you really need is acceptance. Accept that you failed.
Kaya lang naman masakit yan kasi tinatamaan yung ego mo. Di ba? Para mga basketballista, athlete, artista, mga normal na tao, regular, di ba? Mayaman. Pag nag-fail tayo sa isang bagay, di ba, nasasaktan tayo? And yun ay dahil sa ego. Umaga dahil saktan tayo kasi nag-fail tayo eh. May goal kasi tayo eh. Di ba? Kaya nasaktan ka. Di ba? Pero kung tatanggapin mo na kaya ka nasaktan ay dahil may pagkakamali ka, dahil hindi mo ginawa yung tama, then instead na yung pain na yun ay sirain ka, ang pwede pang magawa ngayon itong pain na ito ay magiging motivation mo siya para lalo pang umusad sa buhay. Diba? Matututo ka pa. Kasi nga naiintindihan mo na ngayon na kaya ako dumadanas ng pain o ng hirap sa buhay ay dahil sa mga failure ko. So, in order for me to lessen the pain or the negative things na I could encounter dito sa buhay, then the thing that I have to do is to lessen the failure. Diba? Kasi dahil yun sa failure mo eh. So, ngayon tanong, paano ba malilesen yung mga failure? Aralin mo ngayon kung ano yung mga weakness mo, mga mali mo nung nakaraan, tapos mag-improve ka. Kaya nga may time ka ngayon to grow, may space ka ngayon to be better. Balik na rin natin. Time to be better and space to grow ay dahil para mag-improve ka. Kaya nga hiwalay kayo ngayon. Danyo, kung hindi ka mag-fail, hindi ka mag-improve. Dahil hindi mo naman makikita kung saan ka pa weak. Kadalasan nagiging arrogante tayo eh, di ba? Feeling natin, alam na natin lahat. Na tipong, hindi ako iwanan yan, hindi ako mag-fail sa negosyo, hindi ako mawawala ng trabaho. Pero once dumating yung judgment day, tsaka lang natin nakikita yung katotohanan na tao lang tayo. Lahat ay may hangganan, tayo ay nagkakamali, hindi tayo perpekto, at tayo ay estudyante mula ipinanganak hanggang mamatay dito sa mundo. Diba? Sabi nga nila, kung hindi mo kayang i-humble ang sarili mo, yung sitwasyon o yung buhay, yung mundo o Diyos mismo ang mag-humble sa iyo. So now that you are humble, now that you have already learned a lot of things because of this failure, then ang bagay na dapat na ginagawa mo ay ini-improve mo na ang sarili mo. Enough with the drama, may solusyon naman na. Diba? Nandyan na yung radio silence natin, nandyan yung playlist ng mga breakup videos natin, diba? Nandyan na yung no contact, may solution na eh, for you to move on, or for you to get back with your ex. It's up to you, ha? Gusto mo ibalik, gusto mo mag-move on, o gusto mong gawing dating na lang kayo ng babae na ito, wala ng official or committed relationship, it's up to you. Okay? Pero nandyan na yung solution. So if you already have the solution, then there's no reason for you to deal with the drama anymore. Diba? Stop dealing with the drama. Wala man tayong makukuha dyan eh. May solution na. Just accept the fact na you ain't that good enough yet. Oh, yet, before. Diba? Kasi nga, hindi ka pa, naman talaga ganun kagaling. Kaya nga nag-fail. Just accept it. You're just a human being. Enough with the kayabangan na, I'm good, I'm great. You are great. I know that. But you're not the finished product yet. You're still learning. And this breakup is actually part of your learning process. Okay? So, okay lang yan. Masakit, alam ko, because you failed. Pero hindi ibig sabihin naman yan, itapos na ang lahat. So, you'll never know. Baka, makakilala ka pa ng better dyan. And gaya sabi ko sa inyo, pag ginawa niyo yung no contact ng tama, yung radio silence na version ko ng tama, your ex will contact you. 100%. Mamatay man ako. Magsara man ang channel ko. Ipapaputol ko yung ano ko. Di ba? Sigurado ko dyan. Kasi ilang taon ko nang ginagawa to. Abisado ko na ito. Okay? Even me, ginawa ko na to before. Mga clients ko more than
less than, or sabihin natin minimum of 12 people na nakakausap ko on a daily basis. So, kabisado ka na. So, it will work. So, there's no reason for you to doubt na yung itinuturo ko sa inyo, itong strategy na ito. Pero naiintindihan ko kung bakit nagda-doubt ka sa sarili mo. Because you failed. Pero yun nga yun eh. Yun yung masaya doon. Yung matutunan mo kung paano manalo kahit na wala kang tiwala sa sarili mo. That's why, ang tawag natin dito ay learning stage. Kasi natututo ka. Then next time na mangyari ulit sa ito, hindi ka na matatakot. Hindi ka na masasaktan gaano. Kasi nga alam mo, o mas maiintindihan mo na ngayon, na kaya nangyayari sa buhay ng tao ang bagay na ito ay para sa ikabubuti mo. Dahil kung walang failure, walang success. Hindi mangyayari ang success kung hindi ka mag-i-improve. Okay? So improve yourself. Enough with the drama. Tumutok sa solusyon. Okay? Dahil yung X, yung moving on, yung pain na iyan, may hangganan yan. Just give it time. Give it space. Be better. Self-love and self-respect. Ingat ka dyan. One love. I love you.